Ang gusto niyo pong mangyari ay magkaroon ng wealth tax. Pero may ilan din po kasi na nagsasabi na ito raw wealth tax ay hindi sustainable, nasubukan na raw po sa ibang bansa, pero hindi rin naman daw po na ipatupad ng dire-diretso. So baka alanganin din na ipatupad dito sa Pilipinas. Um, Mali kasi yung kino-compare ng mga nagsasabi na yun eh. Alam mo kung ayaw mo maraming dahilan eh. Kung gusto maraming paraan, ayaw maraming dahilan. Mm-mm. Ang hinahalimbawa din ng mga wealth tax sa ibang bansa na hindi umubra, masyado malawak yung lambat. Pati yung mga middle class, o hindi na, siyempre middle class sa relatibo sa atin yan, ha? Pati yung mga middle class sa kanila, nababawasan yung yaman nila. Kaya ang proposal ng IBOD, natuto sa eleksyon, kung magpapauto ng wealth tax, hindi kailangan yung sobrang lawak yung lambat na marami talagang magreklamo, marami siya mag-aabot or whatever. Fokusan natin, 3,000 bilyonaryo lamang. At sa amin, hindi totoo na mag-i-impake at mga yan aalis. Bakit? Kaya sila naging bilyonaryo ay dahil may poder sila sa Pilipinas. Kaya sila naging bilyonaryo ay yung mga pinakamalaki dyan, may pinapatakbong partido pang politika. Kaya sila naging bilyonaryo, mga negosyo nila nakikinabang doon sa kanilang koneksyon sa politika at paglulubog sa lokal na ekonomiya. May nag-iisip ba na porque may napakaliit na 1, 2, or 3% wealth tax ay mag-impake at aalis? Hindi yun mangyayari. Kaya alam nyo, yung mga binabato ng mga kadahilanan, pwede natin isa-isahin na ng mahaba. Kasi even yung DOF sa panahon ni Pangulong Duterte, nireklamo na yun sa amin, sinagot na namin yan. Itong kasalukuyang administrasyon, hindi pa nakasalang sa committee hearings, kaya wala pa kaming chance magresponde. Pero walang batayan ang kailang pagtutol. Ang tanging pagtutol dyan is because ayaw ng mga bilyonaryo. At ang argumento nga namin, kung sa Senado Kongreso, umamin naman dyan ng bilyonaryo, 7 lamang eh. So sa amin, kung sa buong Pilipinas, 0.003% lamang ang bilyonaryo, 3,000, edi dapat itong proposal na to suportahan ng 99.997% ng populasyon. So ano yan? Paghahanap lang yan ng lusot at sa amin, kung hayaan natin maipon yung ganang kalaking pondo sa iilang tao, habang yung nakararami ay naghihirap, pag na-normalize ang sistema, hindi pagkapantay-pantay, pag normalize ang sistema na makikinabang ang isang minorya sa Pilipinas habang yung mayorya ay nalulubog sa kahirapan, lalo na sa puno ng krisis. Hindi yan tamang pag-gobyerno, hindi yan tamang pag-iisip, in all honesty. Pero sabi nga po ninyo, Sir Sonny, kailangan ng bagong batas para po dito. So habang inaantabayan na natin yan, kung meron man legislators na willing na ipursige yung wealth tax na yan, sasapat ba kung halimbawa ay supplemental budget? Ay, oo. I mean, right now, may naka-file na actually na wealth tax bill eh. 3 congresses in a row, yung Makabayan Bloc, nagka-file every congress ng billionaire ng buwis sa yaman ng mga bilyonaryo. Tapos I think isang araw lamang or isang linggo, si Senator Legarda nag-file ng, I think Binance 3 ang tawag niya, may provision doon for a wealth tax. So, nandyan na. May mga panukalang batas na dyan, titake ba sa committee hearing. So, tignan natin. Kasi alam naman natin, yung 3 partido ng mga bilyonaryo, combined, hawak nila ay baka 1/3 ng Senado, baka 1/3 ng Kongreso, baka 1/3 ng mga probinsya, hawak nila. Pero ibang usapin yun. Sa amin, ito yung panahon na pag-usapan yung billionaire wealth tax. Kasi kung sinasabi ng gobyerno, wala kaming pondo para tulungan ng marami. Kung sinasabi ng ekonomista, kailangan natin mag-target. Hindi yun acceptable. Every time madidig yung terminong target, ibig sabihin magtitipid sila. Ibig sabihin yung mayorya, ahayaan nila sa kangkungan. Ibig sabihin yung pagta-target, takot magpalito ng pondo sa mga may kaya magbigay ng pondo. Habang pasa ng pinakamaraming Pilipino, yung bigat ng pag-angkop sa napakalaking krisis, hindi lang ng 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa pagpasok ng bagong taon, milyong-milyong pamilyang Pilipino ay sobrang maghihirap dahil hindi marendahan ng gobyerno yung pagtaas ng presyo ng langis ng mga oil companies. Samantalang hindi nag-mobilize ng sapat na pondo, bagong pondo para magresponde doon sa laki ng problemang nasa harap natin. Pinagkakasya tayo sa mga press release. Dapat ikagalit natin yan. Ito, basta anyway, napaka-disproportionate sa laki ng problema yung pagresponde ng gobyerno. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network
Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.